Pagkatapos ng final judgment, wala ng audience, wala ng mga taong kailangang i-please, wala ng reputasyon na dapat pang-alagaan, wala ng papel na dapat gampanan sa simbahan, trabaho, pamilya o social media. Ang performance ng isang buhay ay tapos na. Hindi na mahalaga kung naging mabenta ka sa mundo, kung magaling ka magsalita, kung mahusay kang bumuo ng imahe, o kung marami kang napasaya. Dahil pagkatapos ng huling pagsusuri ng Diyos, may isang tanong na mas mabigat kaysa sa tanong kung ano ang ginawa mo. Ang tanong ay kung sino ka talaga. Maraming tao ang iniisip na ang final judgment ay isang cosmic courtroom kung saan tinitimbang ang mga gawa, kinakalkula ang mga pagkakamali at ipinapasa ang sentensya. May katotohanan dito, ngunit hindi iyon ang buong larawan dahil sa harap ng Diyos, hindi lang gawa ang sinusuri, kundi intensyon, motibasyon at kung gaano ka katotoo o kapeke sa sarili mo at sa Kanya. Ang judgment ay hindi lamang tungkol sa hustisya, ito ay tungkol sa katotohanan at ang katotohanan ay hindi laging komportable. Pagkatapos ng final judgment, may nangyayaring hindi masyadong pinag-uusapan, may natitirang bagay na hindi pwedeng alisin sa iyo kahit ng kamatayan, ang iyong kamalayan. Ang kamalayan ang pinakahuling salamin ng tao. Ito ang espasyong walang pader, walang takip, walang maskara. Dito, ang isang tao ay nagiging dalisay na ako sa harap ng Diyos. Kung iniisip mo na ang final judgment ay pagtatapos ng lahat, nagkakamali ka. Sa eskatong pananaw ng pananampalatayang Kristiyano, ang judgment ay hindi dulo, isa itong pintuan. At ang pintuang iyon ay nagbubukas tungo sa eternal state, kung saan ang tao ay hindi na nabubuhay para kumbinsihin ang mundo, kundi para harapin ang Diyos. Ang tanong ay, ano ang dadalhin mo sa pintuang iyon? Sa mundong ito, kaya mong takasan ang sarili mo, kaya mong magtago sa trabaho, kaya mong magtago sa simbahan, kaya mong magtago sa relihiyon, kaya mong magtago sa kabutihang ginagawang negosyo, sa kabaitan na ibinibenta para sa imahe, at sa kabanalang ginagamit bilang sandata ng ego. Pero sa eternidad, wala nang takas. Ang kaluluwa ay napipilitang makita kung ano ang totoo, hindi kung ano ang presentable. Pagkatapos ng judgment, mawawala ang mga bagay na akala mo ay ikaw. Ang iyong pangalan, posisyon, karera, koneksyon, talento at mga impresyong iniwan mo sa iba. Ang lahat ng iyon ay mga costume lamang sa maikling teatro ng buhay. Ang mananatili ay hindi ang papel na ginampanan mo, kundi ang taong nagtatago sa ilalim ng papel na iyon. Kung sa buhay na ito ay maraming ipinaglalaban ng tao para sa identity, sa eternal state ang identity ay hindi na tinatayo. Ito ay ibinubunyag. Ang katotohanan tungkol sa tao ay hindi nililikha doon. Ito ay lumilitaw. Hindi ka tinatanong kung sino ang gusto mong maging o kung sino ang iniharap mong imahe. Ipinapakita kung sino ka talaga. May mga bagay na hindi dadalhin sa eternidad. Pagsisinungaling, pagpapanggap, ilusyon ng pagiging mabait, moralismo na walang puso, relihiyosidad na walang relasyon, kabanalang para sa labas, at kabutihang may agenda. Sa harap ng liwanag ng Diyos, lahat ng iyon ay natutunaw. Ang liwanag ng eternidad ay hindi lamang nagliligtas, naglalantad. Kung iisipin mo ng mabuti, ang pinakamalalim na takot ng tao ay hindi impyerno. Ang pinakamalalim na takot ng tao ay exposure. Takot malaman ng iba kung sino siya. Takot makita ang sarili niya nang walang filter. Takot mawalan ng narrative kung saan siya ang bida. Takot mawalan ng pulang carpet kung saan pwedeng ipaliwanag ang sarili. Pero sa final judgment, at lalo na pagkatapos nito, ang narrative ay hindi na hawak ng tao. Hawak ito ng Diyos. At ang narrative ng Diyos ay hindi batay sa performance kundi sa katotohanan. Hindi sa mga salitang sinabi mo kundi sa kung ano ang totoo mong minahal. Hindi sa mga bagay na ginawa mo sa harap ng tao
kundi sa mga bagay na iningatan mo sa lihim ng puso. Kung iniisip mong ang eternidad ay isang lugar lamang ng gantimpala o parusa, kulang pa ang pananaw mo. Ang eternidad ay lugar ng pagkakatotoo. Sa wakas, ang tao ay magiging kung ano siya at wala nang makakapigil doon. Wala nang simbahan kung saan pwedeng magkunwari. Wala nang social circle na pwedeng i-manage. Wala nang pamilya na pwedeng i-please. Wala nang image na pwedeng ayusin. Pagkatapos ng judgment, hindi na mahalaga kung ano ang sinabi mo tungkol kay Diyos. Ang mahalaga ay kung ano ang totoo mong tinanggap tungkol sa Kanya. Hindi na mahalaga kung ano ang pinaniwalaan mong panlabas. Ang mahalaga ay kung ano ang talagang sinamba mo sa loob. Sapagkat ang sinasamba ng tao ay hindi kung ano ang niyayakap ng bibig, kundi kung ano ang iniibig ng puso. Sa eternidad, hindi tinatanong kung naging mabait ka. Tanong ay, naging totoo ka ba? Ang totoo ay mas mahalaga kaysa sa mabait dahil ang kabaitan pwedeng gayahin pero ang katotohanan hindi. Marami ang mababait sa mata ng tao pero hindi totoo sa mata ng Diyos. At marami ring totoo sa mata ng Diyos na hindi nabibigyan ng espasyo sa mundong ito. Pagkatapos ng final judgment, hindi lang tinutukoy ang kapalaran, ang tao ay binabalik sa sarili niyang kaluluwa. Ang pinakamalaking paghatol ay hindi parusa. Ang pinakamalaking paghatol ay pagkaunawa. Ang tao ay haharap sa sarili niyang ginagawa, iniisip, sinamba, minahal, kinatakutan at tinakasan. Ang eternidad ay hindi invento ng imahinasyon. Ito ay bunga ng katotohanan. Kung iniisip mo ngayong sandali kung saan ka tutungo, mas magandang itanong muna, ano ang magiging totoo tungkol sa akin sa harap ng Diyos? Sapagkat ang eternidad ay hindi reward or punishment system lamang. Ito ay coherence. Ang kaluluwa ay dinadala kung saan siya tumutugma. Ang tao na pumili ng liwanag ay dinala sa liwanag. Ang taong pumili ng dilim ay dinala sa dilim. Ang tao ay hindi pinipilit, ipinapakita lamang ang totoo niyang pinili. At kaya ngayon, habang may oras pa, may isang napakahalagang tanong. Ano ang pinipili mo sa katahimikan ng iyong puso, hindi sa gulo ng iyong panlabas na buhay? Ano ang minamahal mo kapag walang nanonood? Ano ang tinitibok ng loob mo habang walang pumapalakpak? Ano ang pinaglalaban mo kapag walang audience na nagpapalakas ng loob mo? Sapagkat yon ang magiging katotohanan mo sa eternidad. Hindi ka tinatakot ng katotohanan ito. Hindi rin kita pinipilit sa relihiyon. Pinapaalala ko lang na ang buhay ay hindi performance, na ang Diyos ay hindi impresaryo, na ang eternidad ay hindi entablado, na ang final judgment ay hindi awards night. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng artista, naghahanap siya ng anak. Ang eternidad ay hindi venue para sa mga sikat. Ito ay lugar ng katotohanan para sa totoo. Kung naramdaman mong may gumalaw sa loob mo habang naririnig mo ito, huwag mo nang supilin. Hindi ito guilt trip, hindi ito religiosity. Ito ay tawag ng eternidad sa kaluluwa mo. Kung handa kang harapin ang katotohanan ng hindi umaarte, umupo ka sandali at magtanong, handa ba akong maging totoo sa harap ng Diyos? Kung gusto mong ituloy ang usapang ito, mag-subscribe ka at i-activate ang notification. Hindi dahil kailangan ko ng audience, kundi dahil may kailangan ka pang marinig bago matapos ang oras. Ang final judgment ay pintuan lamang. Ang totoong kwento ay kung ano ang nangyayari pagkatapos nito. At doon papunta ang susunod nating pag-uusap.